Sa lilim ng mga maringal na kawayan, isang dilubyo raw ang darating sa kaharian. Sino ang magliligtas sa atin? Sapat ba ang ating tapang, talino at kakayahan? Kami ang ikaapat na grupo at inaanyayahan namin kayong tunghayan ang isang eko-panitikan na pinamagatang ang kaharian ng kawayan ni Fe Bermiso. Isang araw, Kaming apat na magkaibigan nagkita-kita sa isang lugar sa bayan. Malik, Sina, Lino, Kaloy ang pangalan, yun lang. pagdating namin nagdaldalan, agad pinag-usapan ang aming libangan. ako si Malik po, ako si Lino ho. Ako naman si Sina. Sinang Hoy! at si Kaloy po. Kaming apat na magkaibigan, magkaiba ang aming mga katangian. Hinaangan na maisulong mga problema'y hahanapan ng solusyon. Si Malik hain, si Lino matalino. Sinang natismis lang ang gusto. At huwag niyong kalimutan, nandito si Kaloy sa gubat. Siya naman ay ilababo ng tunay. Apat na magkakaibigan, gagawa ng kwentong pampelikula. Lino, Sina, Malik, Kaloy ang mga ngalan nila. Pero ang tanging nais ko, kagubatan ay di na masira. Punta ko doon sa bayan, kinabukasan para makipagdadalan. La 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 la. Ang sabi ng mga chismosa, uy, Sina, kung ka na lang pangalakada. O mga mare ko, kayo ang buhay ko, tulong nyo na ang bagong skandalo. Apat na magkakaibigan, gagawa ng kwentong pampelikula. Lino, Sina, Malik, Kaloy ang mga ngalan nila. Pero ang tanging nais ko, kagubatan ay di na masira. Kausayan at katalinuhan, tanda ng aking buhay na mapamaraan. Ngunit hindi ko mapigilan mag-aksaya ng yaman ng katubigan. Kaya kung lumikha ng mayroong halaga, mga bagay na galing sa lupa, di ko pinalitan, punong pinutol ko, iniwan ko na lang itong kalbo. Apat na magkakaibigan, gagawa ng kwentong pampelikula. Lino, Sina, Malik, Kaloy ang mga ngalan nila. Pero ang tanging nais ko, kagubatan ay di na masira. Ako lang magkaibigan, ang may malasakit sa kalikasan. Kalikasan ay alagaan ng mga tao, please naman maawa kayo. Masayang nagpatuloy ang magkakaibigan sa kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng tinig na tila humihingi ng tulong. Tulong! Uy, ano yun? Hala, ano sumigaw? Parang alam ko ano yun. Sa kaharian ng kawayan, mapayapang lugar, may isang diwatang nagmamakaawa dahil sa nadarama. Ako ay si Pina at ako'y isang diwata. Sa aming kaharian ay may pantat panganib na dinadala-dala. Tutulong na lang kami. Maaari akong gumawa ng mga sasakyan at kasangkapan upang makatulong sa paghahanda.
Ako naman ay tutulong sa pag-iisip ng mga paraan upang makaiwas tayo sa mga posibleng panganib. Ako naman ay kakalap ng impormasyon tungkol kay Bundoy at sa mga kaya niyang gawin upang mapaghandaan natin. At tutulong na lang din ako kung ano pa ang dapat gawin. Ako'y nagagalak sa iyong taus-pusong handang tumulong. Halik kayo, dito ang kaharian ng kawayan. Dinala sila ni Diwata sa kaharian ng kawayan upang makilala ang reyna at umanda kay Bundoy. Tanda ng simula ng kanilang pakikipagsapalaran. Mga kaibigan, ito pala ang kaharian ng kawayan. Papakilala ko kayo sa aming reyna. Ito nga pala si Reyna. Ito pala si Lino, si Sinang, si Mali, at si Kaloy. Puso ko'y nagkagalak sa kusa niyong tumulong. Walang problema yun, Reyna TV. Sabihin niyo lang ang aming magagawa. Ang aming kaharian ay may hinihintay. Ang karagdagang tulong niyo ang siyang maghihimlay. Ano bang pwede namin gamitin sa aming paghahanda? Gamitin niyo ang ating kalikasan. Gamitin niyo ang puno. Gamitin niyo ang tubig. Gamitin niyo ang bukid. Gamitin niyo ang lahat sa pag-asang mapanatili ating buhay sa darating. Inalagaan namin ang mga likas na yaman na nandito. Upang sa pagdating ng panahon, kami din ang aalagaan ito. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang magkakaibigan at agad nang nag-isip sa maaaring magagawa nila. Galing sa iba't ibang tao nagsimula ng kumalap ng impormasyon si Sinang patungkol kay Bundoy. Nasaan na ba ang aking mga kaibigan? Ang lahat ng kanyang narinig ay kanyang ipinalam sa kanyang mga kaibigan. May nakalap akong impormasyon. Ano? Hangin at tubig pala ang kapangyarihan ng halimaw na si Bundoy. Bumubuga siya ng malakas na hangin upang matangay ang kung sino mang haharang sa kanya. At nagdadala rin siya ng maraming tubig upang agusin lahat ng makikita niya sa daan. Magaling. Ngayon alam na natin ang ating gawin. Kumilos na rin si Malik at inutusan ng mga kawal sa dapat nilang gawin. Mga kawal! Putulin niyo ang mga kawayan at gawin nating bangka at bubong. Nagsimula ng pumutol ng kawayan ang mga kawal upang makagawa ng bubong at bangka. Ang pagputol na ito ay labis at hindi sinang-ayunan ni Kaloy. Malik, mga kawal, ano ang ginagawa niyo? Ba't niyo yan pinuputol? Huwag niyo putulin ang mga puno dahil hindi na ito puputikta sa ating lupa at maaring gumuho at bumaha ang buong kaharian. Huwag mong intindihin yan, Kaloy. Makakatulong ito sa atin. Hindi ito katanggap-tanggap. Ang inyong ginagawa ay hindi tama. Tanggapin mo yan! Sa kabilang banda, si Lino naman ay nakaisip na rin ng matalinong paghahanda. Ngunit di niya mapigilang mag-aksaya ng tubig. Kung tubig ang kapangyarihan ni Bundoy, mas nakakabuti yatang patuyin natin ang mga ilog. Patuyuin lahat ng tubig sa ilog at batis tuyuin lahat ng tubig utos ko. Nakakaawang si Bundoy, walang panlaban kasi inubos ko na ang katubigan. Lino, mga kawal, huwag niyong tanggalan ng tubig ang ilog. Kapag tatanggalan niyo ng daloy ang ilog, maaaring kumalat ang tubig na dala ni Bundoy at magbibigay ito ng baha sa buong kaharian. Kung walang tubig ang buong bayan, walang tubig na babakakaloy, mag-isip-isip ka nga. Hindi katanggap-tanggap ang inyong ginagawa. Hindi ito tama. Situloy kayo. Nalungkot si Kaloy sa ginawa ni Lino at Malik. Dahil dito ay lumagi na lamang siya sa isang lugar sa gubat.
Lumipas ang 1 linggo at dumating na ang araw ng kanilang pinaghahandaan at tama ang lahat ng bagay na inulat ni Sinang. Sino nga ba si Bondoy? No, no, no. Sino nga ba si Bondoy? Dahil nung isang araw natanto ko na siya'y malaking halimaw. Sobrang napakalaki. Bondoy daw ay galit na galit. At kung sa akin ang kaharian, Patay lagot tayong lahat. makapangyarihan. Ano kapangyarihan niya? At hanging malakas. At uulan. Tayo'y walang takas. Tara tayo ay maghanda. Papunta na si Bondoy, no, no, no. Papunta na si Bondoy. Dumating rin ang araw na kanilang pinaghahandaan. Si Bundoy ay dumating at bumuga ng malakas na hangin. Humila siya ng tubig mula sa dagat upang agusin ang lahat. Unti-unting nasira ang mga ginawang bubong at barko ni Malik at bumaha ang kaharian dahil sa kawalan ng daluyan. Kitang-kita na wala na silang magagawa upang mailigtas ang kanilang mga sarili. Ngunit, May isang parte ng gubat na inaalagaan ni Kaloy. Hindi ito maaapektuhan ng tubig baha. Lagyan na natin ang pwede nating dalhin. Pumunta na tayo doon sa bahaging iyon ng gubat. Tara! Nawalan kayo ng puno, kaya lumabot ang lupa. Dahil wala ang mga ugat ng puno na sumusuporta dito. Wala na rin ang mga ilog na dating daluyan, kaya inagos ng tubig baha ang lahat. dahil lumambot ang lupa ay nadulas si Bundoy sa kanyang tinatapakan at tumilapon pabalik sa dagat kung saan siya nanggaling. Kaloy, maraming salamat dahil sa inyong ginawang pag-aalaga sa kalikasan. Ito ang nagligtas sa amin. Maraming salamat sa inyong 4 na magkaibigan. At dahil dito, bibigyan ko kayo ng ginto bilang katimpala. Pagkatapos ng lahat ng naganap ay bumalik na sila sa totoong mundo. Asan tayo? Anong nangyayari? Parang nakauwi na tayo. Oo nga. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon ay napagtanto nila ang kanilang pagkukulang at kung ano ang dapat bigyang halaga. Kami nakabalik na sa toong mundo. Dala-dala ang gabay at mga aral. Hangaring mabahagi ang lahat ng ito sa lahat ng tao sa mundo. Kalikasan ay ating alagaan para sa ating kinabukasan. Kalikasan ating pahalagahan ng pagdating ng araw.